Isang hari na hinarap ang mga labanang walang hanggan, isang trono na napapaligiran ng mga intriga at pagtataksil, isang ina na may isang madilim na lihim na nagbabanta na sirain ang pamana ni David. Si Abias, ang nakalimutang hari ng Huda, ay naghari sa loob ng 3 taon lamang, ngunit ang kanyang paghahari ay minarkahan ng mga digmaan, mga sabwatan at isang pagbubunyag na magbabago magpakailanman ng kapalaran ng kanyang lahi. Isang sinaunang manuskrito ang nagbabala na kung ang mga inapo ni David ay lalayo sa tipan kay Yahweh, ang sumpa ay babagsak sa kanila. Si Abias at ang kanyang lahi ay malalaman ito sa pinakamasamang paraan kung ano ang ibig sabihin nito. Ang lihim na itinatago ng kanyang ina ay magbubukas ng isang malupit na panganib na nagbabanta sa kanilang pamilya. Ang lihim na ito, gaya ng magiging malinaw, ay malalim na konektado sa propesya ng Mesyas. Maghanda para sa isang kwento na puno ng kapangyarihan, pagtataksil at misteryo. Ang iyong maririnig ay magpapabago sa iyong pananaw sa kasaysayan ng Biblia. Kung nais mo pa ng mga ganitong kwento, mag-subscribe at i-share ang video. Pahintulutan nating mas maraming tao ang makaalam ng kwentong ito. Halina't sumisid tayo sa kwento. Ang araw ay nagbigay liwanag sa Jerusalem sa pamamagitan ng kanyang gintong sinag na tumama sa matatayog na pader ng palasyo. Sa loob, sa mga sinaunang bato ng isang silid na pinalamutian ng mga lila na telang pabalot, isang iyak ng sanggol ang tumigil sa katahimikan ng umaga. Si Abias, anak ni Haring Roboam at Reyna Maaka ay bagong silang. Ang kapanganakan ng isang prinsipe ay palaging nagdadala ng malalaking inaasahan, at ang mga pari sa templo ay agad na nagdeklara na siya ay may lahing pinagpala ni David na nangangako ng isang trono na walang hanggan at hindi matitinag. Ngunit sa mga anino ng palasyo, kung saan ang idolatriya ay kumakalat tulad ng mga damo, nagsimulang magkalat ang mga bulong. Ipinagpapalagay na si Abias ay tinatakan na ng isang sumpa, isang bigat ng mga pagtataksil at mga pag-aalsa sa nakaraan. Ang kanyang ina, si Maaka, ay hindi isang karaniwang babae. Anak ng isang banyagang hari, siya ay marunong magpakita ng lakas ng loob sa korte ng Jerusalem gamit ang matalim na katalinuhan at isang nakakaakit na kagandahan. Ang kanyang mga mata na kumikislap tulad ng mga safira ay maaaring magpasindak o magpahirap, at ginagamit niya ang kakayahang ito upang kontrolin ang kapalaran ng kanyang anak. Hindi siya maghahari bilang isang hari, kundi sa kanyang mga kondisyon ayon sa kanyang sariling kalooban. Sa loob ng palasyo, si Abias ay lumaki sa kaluho at kapangyarihan. Napapalibutan ng mga telang ginto at mga pinggang pilak, siya ay namuhay sa isang mundong puno ng ginhawa, ngunit pati na rin ng mga hinala. Mula pa sa kanyang kabataan, natutunan niyang ang mga pasilyo ng palasyo ay hindi lamang para sa mga alipin at tagapayo, kundi pati na rin para sa mga mata ng pagtataksil. Si Maaka, gamit ang kanyang likas na kakayahan, ay nagsigurado na ang kanyang anak ay hubugin ayon sa kanyang imahe. Tinuruan siya na ang kapangyarihan ay hindi lamang nakasalalay sa katarungan, kundi pati na rin sa talino, lakas, at kung kinakailangan, dugo. Natuto si Abias na maging maingat upang timbangin ang bawat salita, na alam na ang isang pangako na ginawa ay maaaring magbago at magdala ng kaparusahan. Ang kaharian ng Huda na humina dahil sa kamatayan ni Solomon ay nagsimulang maghiwa-hiwalay. Ang mga kalaban ay sumiko mula sa lahat ng panig, at sa loob ng palasyo ang hindi pagkakasundo ay tumataas. Ang mga alitan sa pagitan ng mga pari at mga banyagang mercenary ay nagbabawas ng katapatan,
habang ang debosyon kay Yahweh ay bumababa dahil sa lumalaking kulto ni Aserah at Baal na kumakalat sa mga tahanan ng mga aristokrata at maging sa mga hardin ng palasyo mismo. Ang Reyna Maaka ay pumapabor sa mga idolatrisyo at ang mga pari na tapat kay Yahweh ay laging nasa panganib. Isa sa mga ilan na patuloy na naglalakas loob na labanan ang idolatria ay si Acazias, isang lalaking may hindi matitinag na pananampalataya na nakakita sa kay Abias ng isang maliit na liwanag ng pag-asa kahit na alam niyang ang liwanag na ito ay napapalibutan ng mga anino. Sa kabila ng ganitong kabulukan, si Roboam ay tila hindi kayang maghari ng matatag. Ang anino ng kanyang ama, si Solomon, ay bumagsak sa kanya at ang kanyang mga desisyon ay patuloy na hinahamon. Bagamat sinubukan niyang bawiin ang kapangyarihan na nawala matapos ang paghahati ng kaharian, ang kanyang autoridad ay bumagsak at ang ginto mula sa Ehipto na dati ay puno sa mga imbakan ng Jerusalem ay ngayon nasa kamay ng mga mananakop na sumalakay sa lungsod sa mga lihim na pag-atake sa isang gabi kung kailan ang buwan ay pumaputi sa mga hardin ng palasyo. Sa gabing iyon, isang matandang lalaki ang dumating sa lungsod. Suot ang mga pangkat ng mga gusot at nababalot ng alikabok, nakasandig sa isang tungkod na gawa sa kahoy. Ang kanyang mga mata, bagamat malalim, ay naglalaman ng karunungan at pagdurusa na tila nagdadala ng mga siglo ng karanasan. Pumunta siya sa templo at nagtanong kung maaari niyang makausap si Haring Roboam, na pagod na sa pakikinig sa mga madilim na propesya at tinanggihan ang kanyang hiling. Gayunpaman, ang matandang lalaki ay hindi naghanap ng isang pakikipanayam sa hari. Ang kanyang tadhana ay iba. Sa pagdapo ng unang sinag ng araw sa mga tore ng palasyo, siya ay natagpuan sa mga puok ng palasyo. Walang nakakaalam kung paano siya nakapasok doon, parang tinutukso ang mga pader at pintuan ng palasyo na pinagdikit. Ang matandang lalaki na may isang matigas na tinig ay lumapit sa batang prinsipe at nagsabi, "Ikaw ay anak ng mga hari. Ngunit ikaw ay anak din ng isang anino na nagbabanta na kainin ka." Nang marinig ang mga salitang ito, ang prinsipe, na bata pa, ay nagkunwaring hindi naniniwala. Nakarinig na siya ng mga bulong-bulong ng propesiya, ngunit wala pang isa na naging ganito kadirekta. "Anong anino ito?" tanong niya ng may matigas na tono, gumaya sa postura ng kanyang ina. Tumingin ang matandang lalaki ng malalim at sumagot, "Ang iyong ina ay tulad ng isang maganda ngunit mapanganib na gabi. Ang iyong dugo ay nakatali sa kapalaran ng mga ipinagbabawal na idolo. Ang iyong kalooban ay malakas, ngunit ang kanyang ambisyon ay isang sugat na maaaring magwasak ng kaharian." Ang batang prinsipe ay nakaramdam ng kilig nang marinig ang mga salitang ito. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakarinig siya ng mga babala tungkol sa impluwensya ng kanyang ina, ngunit may isang bagay sa boses ng matanda na nakalilito sa kanya. Nagpatuloy ang matanda, "Ang lahi ni David ay walang hanggan, ngunit marupok kung ikaw ay madapa. Kung uulitin mo ang mga pagkakamali ng iyong mga ninuno, ikaw ang magiging huling links ng kadena bago ito maputol." Saglit na nagkatitigan silang dalawa. Sa wakas, ang matandang lalaki ay lumakad pabalik at nawala sa mga pasilyo ng palasyo, iniwan ang mga alingawngaw ng kanyang mga salitang may laman. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang batang prinsipe ay hindi nakatulog. Ang tunog ng mga trumpeta ng tupa ay umabot sa mga pader ng Jerusalem, at ang isang balabal ng pagluluksa ay sumakop sa lungsod. Ang amoy ng insenso ay sumabog sa hangin habang ang mga pari ay umaawit ng mga salmo ng kalungkutan. Si Roboam, anak ni Solomon, hari ng Huda, ay pumanaw pagkatapos ng mga taon ng magulong paghahari. Ang kanyang katawan, binalot ng pinong lino at mga mamahaling pabango, ay nakahiga sa libingan ng mga hari sa tabi ng kanyang mga ninuno at mga marangal. Sa malaking plaza ng templo,
Ang mga kaharian ay nagtipon upang magbigay galang sa hari, ngunit ang pumukaw sa pansin ay hindi lamang ang pagluluksa, kundi ang tensyon at ambisyon na kumalat. Ang kaharian na humina dahil sa mga digmaan at kasamaan ay nasa kamay ng kanyang anak si Abias. Ang kanyang ina, ang reyna, ay nasa tabi niya, hindi apektado. Tinitingnan ng mabuti ang mga naroroon, naghahanap ng mga kaalyado at mga kaaway. Nang ang huling awit ay kinanta at ang batong libingan ni Roboam ay naitakip, alam niyang magbabago ang kanyang buhay magpakailanman. Hindi lamang siya magmamana ng korona, kundi pati na rin ng isang kaharian na puno ng apoy. Pagkatapos ng pagkamatay ni Roboam, si Abias ay koronahan sa templo ng Jerusalem. Ang seremonya ay formal, ngunit sa ilalim ng mga ritual at mga banal na seremonya, ang mga intriga at mga lason ng kasamaan ay gumalaw ng tahimik. Ang mga maharlika ng Huda ay nahati. Ang ilan ay nakikita si Abias bilang lehitimong tagapagmana ng bahay ni David, habang ang iba ay nagtatanong sa kanyang kakayahang maghari. Sa kabila ng kanyang karanasan, ang kanyang kabataan at mga impulsibong desisyon ay nagdulot ng mga alalahanin. Si Azarias, ang punong pari ng templo at tapat na tagasunod ng batas ni Moises, ay isa sa mga unang nagbigay ng payo kay Haring Abias. Sa isang malalim at mahinahong tinig sinabi niya, kung nais mong magtagumpay ang Huda, dapat mong puksain ang idolatriya na umusbong sa paghahari ng iyong ama. Ngunit hindi lahat sa konseho ay sumasang-ayon sa opinyong ito. Ang ilang mga maharlika na paborito ni Maaka ay patuloy na nagtataglay ng kapangyarihan, at ang mga templo ni Asera at Baal ay patuloy na dumami sa ilalim ng kanyang paghahari. Nakikita ni Maaka na ang kanyang trono ay napapaligiran ng mga kalaban. Ang mga nagtataksil ay nagsisipagtago sa loob ng mga maharlika, naghihintay ng tamang oras upang pabagsakin siya. Isa sa mga nagtataksil ay si Sephatias, isang maharlika na nag-aangking nagmula sa mga sinaunang kaalyado ni Solomon. Itinatago niya ang kanyang ambisyon sa pamamagitan ng mga salita ng katapatan, ngunit lihim siyang nakikipagkita sa mga mensahero ni Jeroboam at ng hari ng kaharian ng Hilaga. Ang posibilidad ng muling pag-iisa ng Israel sa ilalim ng isang hari na hindi mula sa bahay ni David ay nagsimulang lumakas, at ang mga bulong ng pagtataksil ay lumakas habang kumakalat ang mga alingawngaw tungkol sa mga galaw ng militar sa Israel. Hindi niya kailanman tinanggap ang pagkatalo na naranasan sa laban-laban sa mga magnanakaw ilang taon na ang nakalipas. Ngayon, habang ang trono ng Huda ay hawak ng isang batang wala pang karanasan, nakita niyang isang oportunidad. Ang sitwasyon ay perpekto upang maglunsad ng isang bagong opensiba na may digmaan na nagbabanta sa Huda na parang isang sinyalis ng darating na kalamidad. Ang bagyo ay nagsimula ilang araw bago ang labanan. Ang mga royal na talaan na naglalaman ng isang malaking koleksyon ng mga pergamino at tabletas ay nagtatala ng kasaysayan ng kaharian. Mula sa kanyang kabataan, palagi niyang naramdaman ang kakaibang paghanga sa mga sinaunang kronika. Dahil dito nakatago ang mga lihim ng nakaraan at mga desisyon na humubog sa kapalaran ng Huda. Sinusunod ang kanyang kutob, iniutos niya sa mga tagasulat na kunin ang mga pinakamatandang dokumento na may kinalaman sa kanyang lahi. At doon niya natuklasan ang isang bagay na nagbigay sa kanya ng kilabot, isang manuskrito na nag-uulat tungkol sa mga kasunduan ni Solomon sa mga kalapit na bansa. Sa mga linyang maingat na isinulat, binanggit ang kasal ni Solomon sa isang prinsesang banyaga na ang mga inapo ay nanatiling nasa mga anino hanggang sa mga araw ni Roboam. Ipinahiwatig ng teksto na ang ina ni Maaka ay hindi ganap na Israelita, kundi may dugong Moabita, isang lahi na kilala sa pagsamba sa mga paganong Diyos. Kung ito ay totoo, nangangahulugan ito na si Maaka ay walang purong lahing David na palagi niyang ipinagpapalagay
na siya ay mayroon. Isang kilabot ang dumaloy sa kanyang katawan nang mapagtanto na kung ang katotohanan ito ay lumabas. Ang kanyang paghahari ay maaaring mapahamak. Sa gabing iyon, hindi siya nakatulog. Ang mga alingaw-ngaw ng mga salitang sinabi ng matanda na nagpropesya ilang taon na ang nakalipas ay bumangon sa kanyang isipan. Ang iyong ina ay parang isang magandang gabi, ngunit mapanganib. Kung ang mga dokumentong tungkol sa kanyang lahi ay kumalat na nagtatanong sa kanyang pagiging lehitimong hari, maaaring ang Huda ay malugmok sa isang digmaang sibil. Desidido, alam niyang may isa lamang siyang tao na maaaring magtiwala upang harapin siya sa katotohanan ito. Pumunta siya sa mga silid ng kanyang ina at natagpuan siya sa kanyang pribadong kwarto na pinapaliwanagan ng mga ilaw ng langis. Ang kanyang anino ay kumikislap sa isang banayad na gintong liwanag. Sa matibay na tinig, sinabi niya, "Nakakita ako ng isang bagay sa mga talaan ng hari, isang bagay tungkol sa iyong lahi." Si Maaka, na nakaupo sa isang upuang pinalamutian ng mga simbolo ng ninuno, ay pumikit at ngumiti ng bahagya. "At ano pa ang natuklasan mo?" tanong niya. "Natuklasan ko na ang iyong dugo ay hindi ganap na Israelita," sagot niya. Ang ngiti ni Maaka ay hindi nawala, ngunit ang kanyang mga mata ay naging matalim. "At ano ang pakialam ko doon?" tanong niya ng kalmado. "Akala mo ba ang mga hari ay namumuno lamang dahil sa kanilang lahi? Hindi. Namumuno sila dahil may kapangyarihan sila upang gawin ito." Hinapit ng batang hari ang kanyang mga kamao. Naiinis. Kung malaman ng mga pari sa templo, nagsimula siya. "Wala silang gagawin maliban na lamang kung ikaw mismo ang magsasabi sa kanila," tinapos ni Maaka. "At duda akong nais mong makita ang kaharian na malugmok sa kaguluhan dahil sa isang katotohanan na hindi magbabago ng anuman." Ang bigat ng kanyang kapalaran ay bumagsak sa kanya. Nasa pagitan siya ng katapatan sa kanyang ina at ng tungkulin bilang hari nang marinig niyang ipinahayag ng mga bantay ang pagdating ng mga hukbo ni Jeroboam. Wala nang oras para sa mga pagdududa. Nagsimula na ang digmaan. Ang langit ay tinina ng mga kulay abo na banta ng magtagpo ang mga hukbo ng Huda at Israel sa mga burol ng Ephraim. Ang tunog ng simoy ng umaga ay nagdadala ng alingaw-ngaw ng mga trompeta ng digmaan at ang mga sigaw ng mga kabayo. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng bakal, pawis at takot, habang libu-libong sundalo ang naghahanda para sa laban. Si Abias, na nakasuot ng puting linen na tunika at gintong baluti, ay nagmamasid mula sa tuktok ng bundok Semara. Ang mga bandila ng Huda ay lumilipad sa hangin, ipinapakita ang kanyang simbolo. Sa kabila ng lambak, ang hukbo ni Jeroboam ay kumalat tulad ng isang dagat ng mga sibat at kalasag, isang nakakatakot na kaaway na nagmamasid. Alam ni Abias na ang kanyang hukbo ay mas maliit, ngunit nagtitiwala siya sa isang bagay na nakalimutan ni Jeroboam, ang fundamental na tipan sa bahay ni David. Mabigat ang kanyang hininga, nilapitan niya ang gilid ng bundok, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa determinasyon. Itinaas ang espada sa langit, sumigaw siya, ang kanyang tinig ay umabot sa lambak. "Pakinggan niyo, Jeroboam at ang buong Israel. Ibinigay ng Diyos ng Israel ang kaharian kay David at sa kanyang mga inapo sa pamamagitan ng isang walang hanggang tipan." Itinaas ng mga sundalo ng Huda ang kanilang mga sibat at pumalakpak sa pahayag habang ang mga tao ng Israel ay nag-alinlangan. "Sundin mo ang isang usurpador," patuloy ni Abias, tinuturo ang kanyang espada sa hukbo ng kalaban. "Huwag kalimutan na siya ay nag-alsa laban kay Solomon, ang aking lolo, na isang lingkod, hindi isang hari. Ngayon, may isang malaking hukbo, akala niya'y kayang pabagsakin ang lahi ni David." Sandali niyang tinakpan ng burol, huminga ng malalim at sinabi, ang kanyang tinig ay matatag, "Laban ka sa isang bagay na mas malaki kaysa sa akin.
Laban ka sa katotohanan na iyong tinalikuran, laban sa tipang iyong hinamak. Kung tayo'y maghaharap ngayon, hindi ang aking hukbo ang makikipaglaban, kundi ang kataas-taasan. Ang mga bulong-bulungan sa pagitan ng mga sundalo ng Israel ay lumakas. May mga nagduda, ngunit si Jeroboam sa kanyang katalinuhan ay nagtaas ng kamay at iniutos na manatili sa kanilang posisyon ang kanyang mga tropa. Hindi ito si Haring Solomon, sigaw niya ng may paghamak. Wala siyang katalinuhan ng lolo niya o lakas ng ama. Ngayon siya'y babagsak. Sa huling araw ng kanyang paghahari, ang mga tao ni Jeroboam ay umungol ng kasiglahan at sumulong, handa nang tapusin si Abias at ang kanyang hukbo. Ang mga tropa sa tuktok ng bundok Jeroboam ay nakapagplano na ng kanilang estratehiya at ang labanan ay malapit nang magsimula. Hindi nila hinarap ang hukbo ng Huda ng direkta, ngunit pinalibutan nila ang mga tropa nito gamit ang isang estratehikong pormasyon. Ang lihim na galaw ay nagpadala ng isang grupo ng mga tao patungo sa kalapit na kagubatan. Inilagay sila sa likod ng burol habang ang pangunahing puwersa ay umaakyat sa bundok. Bigla, ang nakatagong unit ay sumalakay mula sa mga puno, bumagsak sa mga sundalo ng Huda mula sa likuran. Ang kaguluhan ay sumabog sa kampo. Ang mga sundalo ng Huda ay nahulog sa isang bitag mula sa lahat ng panig. Sa labas, ang mga puwersa ng Israel ay sumulong sa lambak habang ang mga emboscado ay nagsimulang mag-atake ng brutal. Ang mga hanay ng Huda ay tinamo ng malupit na pagkatalo. Ang mga bandila ng bahay ni David ay nahulog sa lupa at ang tunog ng mga espada na nagsasalpukan ay sumabay sa mga sigaw ng sakit. Sa unang pagkakataon sa labanan, ang takot ay umabot sa hukbo ng Huda at ang mga sundalo ay nagsimulang mag-alinlangan, napapaligiran ng mga kaaway mula sa lahat ng panig. Doon niya naalala ang mga salitang sinabi ng matanda na iniwaksi siya taon na ang nakalipas. Kung mauurong ka sa mga parehong pagkakamali ng iyong mga ninuno, magiging huling kawit ka ng kadena bago ito maputol. Ngunit hindi siya matitinag. Hindi hanggat ang pananampalataya ay nasa kanyang tabi. Habang tumitibok ang kanyang puso, ipinikit niya ang kanyang mga mata sandali at itinanghal ang kanyang mga kamay sa langit. Nanalangin mula sa kanyang kaluluwa. O Diyos ng aming mga magulang, Ikaw na gumawa ng isang tipan kay David, ipakita ang iyong kapangyarihan, iligtas ang iyong bayan, at ipakita kung sino ang tunay na hari. Ang sigaw ng panalangin ay kumalat sa buong hukbo ng Huda, at ang kanilang mga sundalo na binigyan ng lakas ng pananampalataya ng kanilang hari ay nagtaas ng kanilang mga tinig ng magkakasama. Pagkatapos, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ang langit na noon ay natatakpan ng mga ulap na kulay abong ay nahati ng isang kidlat at isang malalakas na tunog ang kumalabog sa buong lambak. Isang malupit na hangin ang bumagsak sa kapatagan, pinapalakas ang mga bandila ng Israel na kumaway ng galit, habang ang mga sundalo ng Israel ay natakot at nag-atubili. Ang hukbo ng Huda na muling buhay at puno ng lakas ay tumugon ng may hindi inaasahang lakas na nagulat ang mga tao ni Jeroboam. Ang bitag na tila tiyak na magdadala ng tagumpay para sa Israel ay naging kanilang kapahamakan. Ang hangin ay nagbulag sa mga mamamana ng Israel. Ang mga kabayo ay sumabog at ang moral ng mga tropa ni Jeroboam ay nagkolaps. Ang mga tropa ng Huda na may apoy sa kanilang mga mata ay nagpatuloy ng walang pag-aalinlangan. Ang hukbo ni Jeroboam ay nagsimulang umatras at ang labanan na parang nawawala ay naging isang tagumpay na hindi inaasahan para sa Huda. Para kay Abias, ang larangan ng digmaan ay natabunan ng mga katawan at sirang kalasag. Ang mga natalong Israelita ay tumakas pabalik sa kanilang mga lungsod. Nang magdapo ang alikabok ng labanan at ang mga patay ay binilang, si Abias ay nagretiro sa kanyang tolda.
Ang kanyang katawan ay pagod, ngunit ang kanyang isipan ay patuloy na naguguluhan. Siya ay nagtagumpay, ngunit may isang bagay na nag-aalangan sa kanya. Sa gabing iyon, habang siya ay natutulog, si Abias ay nabagabag ng isang panaginip. Nakita niyang nakatayo siya sa bundok Shimara, ngunit ang lambak ay walang laman. Isang malamig na hangin ang humaplos sa kanyang direksyon at sa malayo, isang anino ang nakatambay sa ibabaw ng Jerusalem. Ang tinig ng matanda na nagbabala sa kanya noong bata pa siya ay umuukit sa hangin. Napagtagumpayan mo ang labanan, ngunit ang iyong kaharian ay nasa panganib pa rin. Hindi lahat ng pagtataksil ay panlabas at hindi lahat ng tagumpay ay walang hanggan. Maging mapagbantay sapagkat ang tunay na laban ay hindi pa nagsisimula. Si Abias ay nagising na may mabigat na puso. Habang ang kanyang mga kalalakihan ay nagdiriwang ng tagumpay, isang hindi mapalagay na pakiramdam ang nagpapahirap sa kanya. Alam niyang hindi isang ilusyon ang mensaheng natanggap niya. May mas malaki pang banta na nakatambay sa huda. Bagamat siya ay nagtagumpay sa labanan, hindi siya sigurado kung napanalunan na niya ang digmaan. Habang lumipas ang mga araw, nagsimulang humupa ang mga pagdiriwang. Undig mga bulong-bulungan sa mga pasilyo ng palasyo ay humina, ngunit kumakalat ang mga bulong-bulungan tungkol sa isang misteryo. Ang mga nakatatandang tao sa bayan ay nagsasalita tungkol sa isang babae na naninirahan sa kabundukan, isang babae mula sa Jerusalem, na kilala sa kanyang karunungan at sa kakayahang makaalam ng mga lihim ng kaharian at ng mga hari. Noong una, itinakwil ni Abias ang mga ulat na ito bilang simpleng tsismis, ngunit nang ang ilang mga opisyal ng kanyang hukbo ay nagsabi na siya ay nakakita ng pagbagsak ng mga hari at pagbabago ng trono, siya ay nakaramdam ng nakakalitong kuryosidad. Naghanda ng lihim, si Abias ay nagsuot ng isang madilim na balabal at kasama ang isang maliit na pangkat ng mga pinagkakatiwalaang tao, siya ay umalis ng magdapo ang gabi. Ang makitid na daan ay nagdala sa kanila mas malalim sa kabundukan, habang ang ilaw mula sa Jerusalem ay unti-unting nawala. Tanging ang buwan lamang ang nagbigay liwanag sa kanilang daraanan, nag-iiwan ng mahahabang anino sa batong daan. Sa wakas, nakarating sila sa isang kuweba na nakatago sa pagitan ng mga bangin. Isang mahinang ilaw ang sumasalamin mula sa loob at ang hangin ay puno ng amoy ng mga nasusunog na halaman. Nag-atubili ang mga kalalakihan ni Abias, ngunit ang hari na pinangungunahan ng kutob ay nagpatuloy na mag-isa papasok sa kuweba. Dito, isang matandang babae, nakabalot ng itim na kasuotan at may belo sa kanyang mukha, ay gumagalaw sa isang mangkok na tanso kung saan ang mga sagradong halaman ay naglalabas ng usok. Hindi siya lumingon, ngunit nagsalita, "Inaasahan kita, anak ni Roboao." Nararamdaman ni Abias ang isang kilabot na dumaan sa kanyang katawan. "Sino ka?" tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Itinaas ng babae ang kanyang kamay at may malalim na titig at halos sobrenatural na pagtingin sumagot, "Ang ilan ay tinatawag akong ang ginang. Ang iba naman ay itinuturing akong isang aninong nakalimutan sa gabi, ngunit kung ano ako ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay kung ano ang kailangan mong malaman at ito ay magbabago ng lahat." Si Abias ay pumikit, subukang magpakita ng kalmado. "Bakit mo naisip na kailangan ko itong malaman?" Ang babae ay ngumiti ng bahagya at tinuro ang mga apoy sa mangkok. "Nararamdaman mo ang bigat sa iyong puso dahil ang dugo ni David ay dumadaloy pa sa iyong mga ugat. Ngunit hindi ito kasing dalisay ng ipinagpalagay mong ito. Ang katahimikan ay naging mabigat, magpaliwanag ka, utos ng hari." Ang matanda ay lumapit sa mga apoy at bumulong ng mga salitang mula sa isang sinaunang wika. Ang apoy ay sumabog ng mas malakas, naglalabas ng mga anino sa mga pader ng kuweba. Nagpatuloy siya,
Ang lahi ni David ay pinagpala ng isang walang hanggang tipan. Sa paglipas ng panahon, ang ambisyon at idolatria ay nakapagpahina sa lolo ni Abias. Si Solomon, bagamat isang tao ng matinding karunungan, ay bumagsak sa kapangyarihan ng mga banyagang asawa at nagpakasubsob sa pagsamba sa mga paganong Diyos. Mula noon, ang bitak sa lahi ni David ay nabuksan. Nang si Roboam ay umakyat sa trono, ang pagkakabahagi sa Huda ay lalupang lumalim, hindi lamang sa mga usaping politika kundi pati na rin sa espiritual na aspeto. Ang idolatria ay nakapag-ugat na sa Jerusalem at sa kanyang bayan. Pinutol ni Abias ang matanda sa di pagkatiis at nagtanong, "Ano ang kinalaman nito sa aking kapalaran?" Tumingin ng malalim ang matanda at sumagot, "Lahat ng ito ay may kinalaman sa iyo, dahil ang lason ng idolatria ay mas malapit kaysa sa iyong inaakala. Nasa iyong tahanan, nasa iyong mga ugat." Naramdaman ni Abias ang panginginig sa kanyang katawan sa narinig na mga salitang iyon. Si Maaka, ang kanyang ina na anak ng banyagang lahi, ay dahan-dahang tumango, kinumpirma ang kanyang kinatatakutan. "Tagapagdala ng isang nakatagong pamana, ang iyong dugo ay hindi ganap na Israelita. Hindi mga Diyos ni David ang mga ito. Siya, ang iyong ina, ay humabi ng isang lambat sa dilim. Ipinakalat ang kanyang impluensya sa Huda." Ang mga salitang iyon ay tumama ng mabigat sa kaluluwa ni Abias. Alam niyang may malaking kapangyarihan ang kanyang ina, ngunit hindi niya kailanman tinanong kung gaano kalaki ang kanyang impluensya. "Kung totoo ito, ano ang dapat kong gawin?" tanong niya. Puno ng pag-aalala, ang matanda na may hawak na panggatong ay nag-ukit ng isang bilog sa lupa. "Mayroon kang dalawang landas. Kung susundan mo ang yapak ng iyong ina, malalaglag ang Huda at malilimutan ang iyong lahi. Ngunit, kung lilinisin mo ang iyong kaharian at mananatiling tapat sa tipan sa Diyos, magtatagumpay ang bahay ni David." Nakaramdam ng isang buhol sa lalamunan si Abias. Hindi ito madaling desisyon at alam niyang malalim ang magiging epekto ng kanyang gagawin. Tumingin ang matanda sa kanya ng matalim at idinagdag, "Kung hindi, may ibang papalit sa iyong pwesto." Isang panginginig ang dumaan sa katawan ni Abias sa narinig na mga salita. Iniwan niya ang kuweba, dala ang bigat ng isang hindi komportabling katotohanan. Habang bumabalik siya, ang kanyang mga iniisip ay patuloy na nagpapahirap sa kanya. Alam niyang kailangan niyang kumilos, ngunit nangangahulugan ito ng pagharap sa sarili niyang ina, na may suporta mula sa mga maharlika na namamahala sa kapangyarihan sa Jerusalem. Pagdaan niya sa mga tarangkahan ng palasyo, naroroon si Maaka at naghihintay. Nakatayo siya sa malaking sala, nakasuot ng madilim na balabal, at ang kanyang mga mata ay may isang uri ng kalmado. "Matagal ka nang nawala," sabi ni Maaka, na may kalmadong tinig, ngunit hindi nagpapakita ng emosyon. Huminga ng malalim si Abias at nagtanong na may kaunting ironiya, "At ano ang mga sagot na nahanap mo?" Pinanatili ni Maaka ang titig sa kanya. "Anak ko, piliin mong mabuti ang iyong gagawin ngayon," sabi niya, na may kalmadong tono na nagdulot ng discomfort kay Abias. Naintindihan ni Abias na alam ng kanyang ina ang lahat ng kanyang natuklasan. Hindi na kailangang tanungin kung totoo ang mga salita ng ginang ng gabi dahil hindi ito itinanggi ni Maaka. Pinulso ng batang hari ang kanyang mga kamao. Ang kapalaran ng kanyang lahi ay nakataya at tanging siya lamang ang makakapagdesisyon kung ano ang gagawin sa katotohanan ito sa mga susunod na araw. Ang tensyon sa palasyo ay ramdam. Ang mga anino ay tila mas mahabang dumapo sa mga marmol na pasilyo at nararamdaman ni Abias na ang mga mata ng kanyang ina ay patuloy na nagmamasid sa kanya, pinapahalaga ang bawat galaw niya. Ngunit hindi lamang si Maaka ang nagmamasid. Ang templo at ang mga tapat na mamamayan ay kinikilala ang impluensya ng Reyna Mother. Sa parehong araw,
Si Azarias, ang pari na may puting balbas at malalim na titig, ay pumasok sa palasyo upang magdaos ng isang pulong sa hari. Mula sa mga huling taon ng paghahari ni Solomon, si Azarias ay naglingkod sa templo at kilala ang mga bisyo na nagpapahina sa Huda. Ang araw ay lumulubog sa Jerusalem nang pumasok si Azarias sa silid ng konseho ng palasyo, kung saan ang mga sulo ay kumikislap sa hindi tiyak na liwanag. Ang kanyang tindig ay matibay, hindi katulad ng karaniwang paggalang na ipinapakita ng iba sa hari. Ngunit may determinasyong hindi matatakot na hamunin ang kapangyarihan. Kamahalan, sabi niya ng may malalim na boses, dumating ako sa pangalan ng Diyos at ng mga nananatiling tapat sa Huda. Tumango si Abias, senyales na magpatuloy siya. Nagpatuloy si Azarias. Ang mga templo ni Asera at Baal ay dumami sa buong lungsod. Ang mga maruming sakripisyo ay nangyayari kung saan dati ay pagsamba kay Yahweh. At ito ay nangyayari sa ilalim ng proteksyon ng ina ng reyna. Nang marinig ni Maaka ang mga salitang iyon, alam niyang totoo ang mga ito. Ano ang gusto mong ipagawa ko? Tanong niya, may bahid ng pang-iinsulto. Tiningnan siya ng pari ng seryoso. Ang idolatria ay dapat alisin. Kung hahayaang magpatuloy ito, ang iyong kaharian ay maghihina. Ang pangunahing alyansa sa bahay ni David ay maglalaho. Hindi sapat na ikaw ay hari. Dapat kang maging isang makatarungang hari. Ang batang monarka ay sumandal sa suporta ng kanyang trono, naramdaman ang bigat ng kanyang mga desisyon sa kanyang mga balikat. Ang paggawa nito ay magpapasimula ng isang digmaang panloob. Bumulong siya, walang alinlangan, pero mas mabuti, digmaan upang linisin ang Huda mula sa mabagal na pagkasira na magdudulot sa atin ng kapahamakan. Bago siya makasagot, narinig ang tunog ng mga hakbang. Bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Maaka na may angking kahusayan ng isang reyna na hindi nagdududa sa kanyang autoridad. Ang kanyang mga mata na nakatutok sa mataas na pari ay naglalaman ng halo ng panguuyam at babala. Alam niyang may mga desisyon na ginagawa nang wala siya. Ang ina ng hari ay nagsabi ng may bahagyang ngiti, ngunit matibay ang tono. Ang mga mahihirap na araw ay hindi nagpabago ng aking pananampalataya kay Yahweh na hindi nangangailangan ng pahintulot mula sa ina ng reyna. Ang mga salitang iyon ay lumutang sa hangin na parang isang hamon, ngunit hindi nagalit si Maaka. Kilala niya ng husto ang ina ni Abias at alam niyang may mga kahihinatnan ang pagtatalong iyon. Ang mga kahihinatnan ng sagupaan sa pagitan ni Azarias at Maaka ay hindi nagtapos doon. Kinabukasan, tinawag ang mga pari at mga maharlika ng korte upang pag-usapan ang kalagayan ng idolatria sa kaharian. Ang mga pari na tapat kay Yahweh na may puting mga kasuotan ay nagtataglay ng oposisyon laban sa mga maharlikang pinaboran ng mga banyagang kulto. Karamihan sa kanila ay mga alyado ni Maaka. Pinangunahan ni Abias ang pagpupulong, ngunit ramdam ang tensyon. Si Azarias ang unang nagsalita, itinataas ang kanyang boses na may tiwala ng isang taong nagsasalita para sa Huda, ang huling tanggulan ng alyansa ni David, ang kuta ng Diyos ng Israel. Sumigaw siya, sa bawat araw na pinapayagan natin ang pag-usbong ng idolatria, lalayo tayo mula sa pagpapala niya. Dapat sirain ang mga altar ni Baal. Narinig ang mga mumunting boses ng hindi pagkakasundo sa buong sala at ilang maharlika ay kumilos ng hindi komportable. Sa wakas, may isang tumayo. Si Kati, isang lalaking tapat sa ina ng reyna, ay malamig na sumagot. Ang mga nasira na ay hindi na muling masisira. Ang mga kulto ni Asera at Baal ay nagdala ng kayamanan at alyansa sa ibang mga bansa. Kung lalaban tayo sa mga ito, mawawala tayo ng higit kaysa makikinabang. Hinapit ni Abias ang kanyang mga kamao. Ang katotohanan ay nasa harap ng kanyang mga mata. Ang kaharian ay nahahati. Si Maaka, na nanatiling tahimik hanggang sa oras na iyon, ay nagsalita, "Ang anak ko
ay hari sa karapatan. Ang kanyang kalmadong tinig ay tumaas. Banal ang kapalaran ng Huda at ang desisyon kung anong landas ang tatahakin ay tanging kanya lamang. Ang lahat ng mata ay nakatutok kay Abias. Ito na ang kanyang sandali. Malalim na huminga ang batang monarka at tumingin sa mga naroroon. Tayong lahat ay lumaki sa Jerusalem, Aniya, ngunit lumaki rin tayo sa kapangyarihan. Hindi natin maaaring sirain ang kaharian sa pamamagitan ng isang padalos-dalos na paglilinis, ngunit maaari natin itong kalimutan. Ang kanyang sagot ay maingat, ngunit ang hindi pagkakasigurado sa hangin ay halata. Kahit sa harap ng kanyang ina, hindi siya sigurado kung anong landas ang tatahakin. Kinabukasan, ramdam ang tensyon sa Jerusalem. Ang mga paring tapat kay Yahweh ay nagbubulong-bulungan sa mga pasilyo ng templo, habang ang mga tagasunod ni Maaka ay nananatiling ligtas. Ngunit isang nakakabahalang pangyayari ang naganap. Isang pari na malapit kay Azarias, isang lalaking nagngangalang Hedaías, ay nawala ng walang bakas. Huling nakita siya na nag-iiwan ng bakas sa mga kalye ng Jerusalem habang sumisikat ang gabi, ngunit kinabukasan wala na siyang bakas. Ang kanyang bahay ay buo, ang kanyang mga pergamino at kasuotan ay nasa kanilang lugar, ngunit si Hedaías ay nawala na parang hindi siya kailanman umiral. Ang balita ay dumating kay Abias na parang isang suntok sa tiyan. Hindi ito isang pagkakataon, bulong ni Azarias, nang mapansin niyang may nagpapatahimik sa mga naghangad na linisin ang Huda. Hindi nakapagtimpi ang batang monarka sa pag-iisip ng kahulugan nito. Nang gabing iyon, nakatanggap si Maaka ng isang mensaheng hindi kilala, isang maliit na pergamino na inabot ng isang nanginginig na lingkod na may ilang mga salita lamang. Hindi umalis ang pari, pinilit siyang mawala. Maaari kang maging susunod. Ang hari ay nakaramdam ng panginginig. Lahat ng senyales ay nagpapahiwatig na may isang masamang plano sa kanyang sariling korte. May isang tao na lihim na gumagabay sa mga naghahangad na ibalik ang pananampalataya kay Yahweh. Ngunit sino ang nasa likod nito? Si Maaka na nagpoprotekta? Ang impluensya ng mga maharlika na nais panatilihin ang kanilang mga pribilehiyo o mas masahol pa, ito ba ay simula pa lamang ng isang mas mapanganib na bagay, isang bagay na iyong isinara sa pergamino? Ang mukha ni Abias ay naging mas matigas. Ang labanan kay Jeroboam ay nagsimula lamang. Ngayon, ang tunay na digmaan ay nagaganap sa loob ng palasyo. Ang mga gabi sa Jerusalem ay nagiging lalong nakakabahala. Iniwan ni Hedaías ang isang atmosfera ng hindi kasiguraduhan na kahit ang mga pader ng palasyo ay hindi kayang pigilan. Nararamdaman ni Abias na ang kanyang kaharian ay nalubog sa mga anino na mas malalim pa kaysa sa inaasahan niya. Isang gabi, habang naglalakad ang hari sa mga pasilyo ng kanyang tahanan, narinig niya ang isang mumunting bulong-bulungan sa dilim. Isang matandang lalaki, isang lingkod na may mga kamay na tinik na dulot ng matinding trabaho at may mga mata na may dalang bigat ng mga lihim na hindi pa ibinubunyag. Dala niya ang bigat ng mga lihim na hindi pa naibubunyag, kamahalan, bulong ng lingkod na may panginginig sa kanyang boses, huminto saglit. May mga bagay na dapat kong malaman tungkol sa ina ng reyna. Sabihin mo na, utos ni Abias. Ang puso niya ay mabilis na tumibok. Ang matandang lalaki ay tumingin sa paligid at tinitiyak na walang nakikinig sa kanila, ay lumapit pa. Naglilingkod ako sa palasyo bago ka pa ipinanganak, noong dumating ang iyong ina mula sa lupa ng kanyang lolo. Marami ang naniniwala na si Maaka ay isa lamang prinsesa mula sa ibang bansa na dumating upang palakasin ang bahay ni David. Ngunit may higit pa. Nagkunot ang noo ni Abias. Ano ang ibig mong sabihin? Nanggilalas ang lingkod. Noong bata pa ako, naririnig ko ang mga bulong-bulungan mula sa mga alipin at mga gwardiya na kasama sa kanyang paglalakbay.
Sinasabi nila na si Maaka ay hindi lamang isang babae mula sa lahing hari, kundi siya rin ay pinalaki sa mga sinaunang ritual ng mga Kananeo, mga sakripisyo kay Baal, Asera, Molok. Ang pangalan ni Molok ay tumunog sa isipan ni Abias na parang isang suntok. Si Molok ang Diyos kung saan ang mga pagano ay nag-aalay ng mga sakripisyo ng tao. Nararamdaman ng hari ang mabilis na pagpumping ng kanyang pulso. Ano ang sinasabi mo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay hirap na lumabas. Ang matanda, halos pabulong, ay nagpatuloy. Noong mga araw ng Jerusalem, sa dilim, may ilan na sumunod sa mga ritual na ito at maaaring ang iyong ina ang nagprotekta sa kanila. Humakbang paatras si Abias, parang ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay naging hindi matatag. Hindi ito maaaring totoo, bulong niya, nililigay ang kanyang ulo. Ngunit sa kaibuturan, alam niyang maaaring totoo nga. Hindi nakapagsimula ang hari ng maayos sa gabing iyon. Pumunta siya sa kanyang silid, muling binabalikan ang bawat alaala, bawat senyales na baka iniwasan niya. Posible bang ang kanyang ina, ang babaeng may malaking impluensya sa kanyang pagpapalaki, ay nagkubli ng isang bagay na kasing dilim nito? Hindi niya maaaring direktang akusahan siya ng walang sapat na ebidensya. Kung magkamali siya, mawawala ang lahat ng kanyang autoridad. Ngunit may paraan upang tuklasin ang katotohanan. Sa tulong ng dalawa sa kanyang pinakatapat na mga guwardya, nagpasya siyang mag-imbestiga. Sa loob ng ilang gabi, lihim siyang gumalaw sa mga pinakalayo at nakatagong parte ng Jerusalem, nakikinig sa mga sabi-sabi ng mga mangangalakal tungkol sa mga nakatakip na tao na naglalakad sa mga anino, mga kandilang nasindi sa mga ipinagbabawal na lugar at mga batang nawawala sa mga hindi maipaliwanag na kalagayan. Doon niya natagpuan ang pinakamahalagang ebidensya. Sa isang burol sa labas ng lungsod, malapit sa lambak ng Hinom, kung saan dating sinamba ang mga huwad na Diyos, natagpuan niya ang mga labi ng isang altar ng bato na nasusunog mula sa apoy. Sa paligid nito, mga piraso ng mga buto at mga abo na tila kamakailan lang. Ang hangin ay amoy kamatayan. Nakaramdam siya ng galit na hindi kayang pigilin. Hindi lang ito idolatriya, isang krimen ito. Bumalik si Abias sa palasyo, puno ng galit. Hindi niya kayang baliwalain ang nakita, hindi niya kayang payagan na magpatuloy ito. Ngunit kung magdesisyon siya, kailangang tiyakin na kasangkot ang kanyang ina. Sa gabing iyon, hinarap niya ang kanyang sarili sa salamin na gawa sa pinakinis na tanso. Ang kanyang mukha, pinalakas ng digmaan at ng bigat ng trono, ay nagpakita ng tensyon sa kanyang kaluluwa. Posible bang ang kanyang ina, si Maaka, ay magpapahintulot ng ganito? Ang pinaka nakakasakit sa kanya ay ang pagdududa. Isang bahagi niya ang nais magtiwala na inosente siya, na pinahintulutan lang ang pagsamba sa mga banyagang Diyos para sa mga pangpolitikal na dahilan, hindi alam kung gaano nakalalim ang pagkasira. Ngunit isang bahagi ng kanyang sarili ang alam na hindi gumagawa si Maaka ng anuman nang hindi alam ang bawat detalye. Sa umaga, nagdesisyon si Abias. Tinawag ang kanyang ina sa kanyang mga silid kung saan ang liwanag ng umaga ay nagpapahaba ng mga anino sa mga pader. Pumasok si Maaka na may angking kahusayan tulad ng dati, ngunit ang kanyang mata ay may kalkuladong tingin. Alam niyang may mangyayaring hindi pangkaraniwan. Bakit mo ako tinawag, anak ko? Tanong niya nang may kalmadong tinig. Pinagmamasdan siya ni Abias. Sabihin mo sa akin ang totoo, Ina Maaka. Itinaas niya ang isang kilay. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, nakita ni Abias ang isang saglit na pagdududa sa mata ng kanyang ina. Hindi takot, hindi kasalanan, kundi pagdududa. Sino ang nagsabi sa iyo nito? Tanong niya. At habang nagsasalita siya, naramdaman ng hari ang dugo na bumangon sa kanyang mga ugat. Ang ina, may bahagyang ngiti at halos malungkot, ay sumagot, "Oo, anak ko, totoo."
mga bagay na dapat maunawaan ng isang hari bago maghusga. Nararamdaman ni Abias na ang distansya sa pagitan niya at ng susunod na hakbang ay lumiit na parang hindi pa nangyari. Wala nang ibang bagay na dapat malaman tungkol sa dugong inosente na dumaloy. Sagot ng ina ng reyna, lumapit ng dahan-dahan at gumawa ng isang pose. Isang kamay sa mukha ng kanyang anak, parang sinusubukang suriin siya, bumulong siya. Sana handa ka na para sa mga kahihinatnan. At sa mga salitang iyon, humarap siya at umalis. Iniwan si Abias na mag-isa, dala ang mga alingaw-ngaw ng kanyang sariling mga pagdududa. Isinara ni Abias ang pinto ng kanyang silid. Alam niyang ang susunod na hakbang ay maaaring magtakda ng kapalaran ng Huda. Ang gabi ay bumagsak sa Jerusalem tulad ng isang talukbong ng mga anino. Patuloy pa rin siyang naguguluhan sa huling pag-uusap kay Maaka, pakiramdam ang bigat ng isang kawalan ng katiyakan na sumasakal sa kanya. Isang madilim na bagay ang bumabalot sa kanyang lahi at kung hindi niya matutuklasan ang katotohanan, ang kanyang trono at buhay ay malalagay sa panganib. Noong gabing iyon, humiling ng isang agarang pagdinig si Azarias, ang mataas na pari, sa mga silid ng pinakamataas na seguridad sa templo ni Yahweh, malayo sa mga matatalas na pandinig ng mga nagmamasid sa palasyo. Doon, sa isang mesa ng kahoy, binuksan ng matanda ang isang pergamino na natatakpan ng alikabok, isang rolyo ng pergamino na matagal nang itinago sa mga pinakamatandang aklatan. Binibigkas nito ang teksto tungkol sa pagkakataon isinulat noong unang panahon ng mga propeta ng Israel. Ito ay nagsasalita tungkol sa kapalaran ng bahay ni David. Inyuyuko ni Abias ang kanyang ulo at nagsimulang basahin ang pergamino sa mga salitang nakasulat na tila baga na sunog sa apoy. Kung ang mga anak ni David ay lalayo sa tipan kay Yahweh, ang kanilang kaharian ay mababasag tulad ng isang palayok na nabasag. Ang bayan ay maghihirap, ang lupa ay matutuyo, at ang dugo ng mga inosente ay tataas mula sa alikabok. Ang lahi ni David ay mapapahamak. Ang isang hari ay tatalunin at babagsak bago ang oras kung hindi siya babalik sa landas ni Yahweh, sinabi ni Azarias. Ang puso ni Abias ay mabilis na tumibok at siya ay tumama sa kanyang dibdib. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong niya, bagaman may hinala na siya sa sagot. Tiningnan siya ni Azarias ng seryoso at nagpatuloy. Ang kasamaan ng Juda ay hindi lamang naglalagay ng kaharian sa panganib, kundi pati na rin ang iyong buhay, kamahalan. Ang teksto ay naglalaman ng isang mas malupit na babala. Ang sumpa ng bahay ni David ay nakaugnay sa sumpa ni Jeroboam. Nang mag-alsa si Jeroboam laban sa bahay ni Solomon, isang propeta ang nagbabala sa kanya na kung siya ay lalayo, ang kanyang mga inapo ay mawawala mula sa mukha ng lupa. Azarias, at ngayon ikaw, ang lehitimong hari ng Huda, ay nahaharap sa isang kahirapan na katulad nito, sabi ni Azarias, na naramdaman ng panginginig sa balat ni Abias. Kung hahayaan niyang magpatuloy ang idolatriya, matutupad ang sumpa laban sa kanya. Tumagos ang takot sa kanyang katawan, ngunit agad na pumasok ang isang nakakabahalang ideya sa kanyang isipan. Paano kung totoo ang babalang iyon? Paano kung may isang tao sa kanyang kaharian na nagtatangkang pabilisin ang kanyang pagbagsak? Kinabukasan, nagising si Abias na may hindi maipaliwanag na hindi komportable. Pakiramdam niya ay mabigat ang kanyang katawan. Ang balat ay mainit na parang may lagnat at ang isang hindi maipaliwanag na lamig ay bumabalot sa kanya na parang siya ay nakulong sa isang hindi nakikitang bilangguan. Nang sinubukan niyang tumayo, nag-collapse ang kanyang mga binti at siya ay bumagsak sa kanyang mga tuhod. Agad na tinawag ang mga doktor ng palasyo, ngunit wala ni isa man sa kanila ang nakatukoy ng eksaktong sanhi ng kanyang sakit. Wala raw lason sa kanyang katawan. Dugo? Kamahalan? Sabi ng isa sa mga manggagamot na may nag-aalalang sulyap. Isang bagay ang kumakalat sa kanya mula sa loob.
Nakaramdam ng matinding takot si Abias. Ito ba ang sumpa ng pergamino na nagpapakita sa kanyang katawan? O mas masahol pa, sa ibang tao? Nagtaka si Abias nang misteryosong mawala si Maaka mula sa palasyo isang gabi. Inakusahan ng mga guwardiya na siya ay lihim na umalis, sinamahan lamang ng ilang maliliit na tao. Walang sinuman sa mga tapat na lingkod ang nakakaalam kung saan siya pupunta. Ngunit may mga bulong-bulungan na siya ay pumunta sa mga burol na lampas sa Jerusalem, pumasok sa mga bundok kung saan may mga tagasunod pa ng mga dating kulto na pinahina ni Abias. Inutusan ng kanyang tungkulin na sundan siya ng isang pangkat ng mga espiya 2 gabi pagkatapos. Nang bumalik sila ay maputla at hingal. Ang ina ng hari ay nakita sa isang ipinagbabawal na santuwaryo. Ang lagnat ay dumapo kay Abias na naramdaman ang kanyang katawan na lalong humihina nang marinig iyon. Ano ang nakita nila? Tanong sa kanya ng mga espiya. Ang pinuno ng mga espiya ay nilunok ang kanyang laway at tumingin pababa habang iniulat. Nakita siya sa isang kuweba kung saan may mga sulo na may mga itim na babae doon, mga pari na nakatakip ang ulo na nagsasagawa ng isang ritual. Hindi ko narinig ang mga salita, ngunit nakita ko ang kanilang mga mukha. Tumingin ang espiya pataas at nanginginig ang kanyang boses. Ano ang sinabi ni Kamahalan pagkatapos? Hindi siya mukhang tao sa sandaling iyon. Kung hindi mo, nagkaroon siya ng oras upang maproseso kung ano ang ibig sabihin ng pagbisita ng kanyang ina sa kanya. Nang gabing iyon, ang kanyang buhay ay nanganganib sa santuwaryo. Naganap ang pag-atake sa kanyang sariling silid nang ang lagnat ay nagpapahina sa kanya at ang kanyang mga pandama ay malabo. Habang natutulog sa ilalim ng maulap na langit, isang taong nakatakip ang ulo ay dumaan sa dilim. May hawak na makinang na daga, ang mamamatay tao ay kumilos ng maingat, ngunit isang pagkakamali ang nagtakda sa kanya. Ang kaluskos ng isang maluwag na tabla sa sahig ay nagpagising kay Justo, eksaktong sa oras upang makita ang talim na bumabagsak patungo sa kanyang dibdib. Sa isang instinct na hindi niya maintindihan, tumagilid siya mula sa kama at ang daga ay tumama sa kutsyon. Mula sa kailaliman ng kanyang puso, ang mga sigaw ay umabot sa pasilyo nang magsaliksik ang mga gwardiya sa silid. Ngunit ang umaatake tulad ng isang anino ay nakatakas mula sa silid. Isa sa mga bintana, gayunpaman sa pagmamadali, ay may naiwan. Nang nanginginig, kinuha niya ang piraso ng tela na napunit mula sa balabal ng mamamatay tao at itinago ito sa kanyang sarili. Nakabordang itim na hilo, may simbolo ito, ang parehong simbolo na nakita niya sa profanong altar sa mga burol ng abiha. Hindi na niya pinipiga ang tela sa kanyang mga daliri. May mga pagdududa kung totoo ba ang sabwatan laban sa kanya at kung ang kanyang ina ay may kinalaman dito. Sa kailaliman ng kanyang isipan, ang eko ng pagtataksil ay patuloy na umaabot kay Abias. Nakita niya ang punit na tila ng balabal ng mamamatay tao at ang anino ng kanyang ina sa ipinagbabawal na santuwaryo. Ang katotohanan ay nagpapabalik-balik sa kanya. Alam niyang hindi pa tapos ang panganib, bagkus nagsisimula pa lang ito. Nang panahong iyon, isang kapitan ang dumating sa hall ng trono na may hindi inaasahang balita. Kamahalan, nahuli namin ang isang lalaki na tumatakas mula sa palasyo. Gabi-gabi, may isang banyaga na may mga kakaibang pergamino at mga amuleto ng Phoenicia. Nagmatigas ang mga mata ni Abias. Dalhin siya sa aking harapan. Makalipas ang ilang sandali, 2 gwardya ang humila ng isang lalaking nakakadena papunta sa gitna ng silid. Magulo ang kanyang kasuotan, ngunit may natirang aura ng kagandahan. Ang kanyang balat ay maitim mula sa araw, mahahabang buhok at magulo, at ang mga mata niya na may nakakabahalang luntian ay nagpapakita ng katalinuhan. "Sino ka?"
Tanong ni Abias nang may matigas na tinig. Ang lalaki ay ngumiti kahit nasa sitwasyong yon. Tinatawag nila akong at nagsilbi ako sa mga hari na mas makapangyarihan kaysa sa iyo. Nararamdaman ni Abias ang galit na kumakalat sa kanyang mga templo. Bakit ka naroon sa aking lugar? Ang Phoenician ay huminga ng malalim at iniangat ang mga kamay. Hindi ko itatanggi na ipinadala ako upang protektahan ang isang lihim, ngunit ngayon na ako ay nakakadena, marahil ay maginhawa na para sa akin na ibunyag ito. Lumapit siya at nagsalita, pinikit ang mga mata, ang boses ay bumaba sa isang bulong. Ang iyong ina ay may mas madidilim na lihim kaysa sa maiisip mo, at ang pinakamalaking lihim nila ay ikaw. Pakiramdam ni Abias ay parang hindi siya makahinga. Ano ang ibig sabihin nito? Ang salamang ka ay ngumiti. Ibig sabihin ay lahat ng iniisip mong tungkol sa iyong lahi ay isang kasinungalingan bago ka pa magkaroon ng pagkakataon na matuklasan. Matapos maproseso ang mga salitang iyon, isang-isa sa kanyang mga gwardya ang dumating na may nakakabahalang balita. Kamahalan, natagpuan namin ito sa mga silid ng ina ng reyna. Ibinaba ng sundalo ang isang bag sa sahig, yumuko. Nagpakiramdam ng panginginig si Abias. Sa loob ng bag may mga maliliit na idolo ni Baal at Asera, mga ukit na may mga inskripsyon sa Phoenicia at Moabita sa mga tabletang luwad. Naglalaman ang mga ito ng mga dasal sa mga banyagang Diyos at mga simbolo na eksaktong pareho sa mga nakita niya sa nakatagong altar sa paligid ng Jerusalem. Ang ebidensya ay hindi maipaliwanag. Hindi lang ang idolatriya ay naroroon sa lungsod. Kumalat na ito sa buong palasyo. Lumipas ang oras, ngunit ang pinakapait na tanong ay patuloy na walang sagot. Hanggang saan aabot ito? Handang magtulungan ng kanyang ina para sa maka upang mapanatili ang kapangyarihan niya. Ang palasyo ay tahimik nang dumating siya sa silid ng kanyang ina at nakita siyang nakaupo sa isang lamparang langis, naghihintay sa kanya na parang alam na niyang darating siya. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikislap ng isang mapanganib na liwanag. Bakit mo dinala ang mga sundalo sa aking silid, anak ko? Tanong niya ng may mahinahong tinig. Pinagpag ni Abias ang kanyang mga ngipin at inihagis ang mga idolo sa kanyang harapan. Ipaliwanag mo ito, ina. Tiningnan niya ang mga bagay sa sahig, ngunit hindi ipinakita ang anumang pagkabigla o takot. Ang totoo ba ako? Sumagot ang mga idolo ng mga Diyos. Pinrotektahan ko ang aking lahi bago ka pa ipinanganak. Ang hari ay naramdaman ng galit na kumain sa kanya. Pinrotektahan mo ang iyong lahi, ngunit ipinagkanulo mo ang tipan ni Yahweh. Pinayagan mong ang idolatriya ay magpahamak sa Jerusalem. Si Maka ay tumayo ng dahan-dahan. Ang kanyang lino na tunika ay dumadaloy ng elegante. At anong silbi ng tipan ni Yahweh? Bulong niya, nakipaglaban ka kay Jeroboam, nakita mong ang iyong kaharian ay nahulog sa kaguluhan, at ngayon ikaw ay may sakit, walang paliwanag. Dumating ba ang iyong Diyos upang iligtas ka? Ang mga salita ni Maka ay lason, ngunit hindi pinayagan ni Abias na magpahina sa kanya. Ikaw ang nagdulot nito at magbabayad ka para dito. Tiningnan siya ni Maka na may halo ng awa at hamon. Bago ka magdesisyon ng padalos-dalos, anak ko, dapat ko na sigurong sabihin sa iyo ang katotohanan. Pinagmamasdan siya ni Abias ng may seryosong ekspresyon. Anong katotohanan? Si Maka ay humakbang pasulong at binanggit ang mga salitang magbabago ng lahat. Hindi si Jeroboam ang iyong tunay na ama. Ang hari ay naramdaman ang parang ang lupa ay bumukas sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang hangin sa silid ay naging hindi kayang dalhin. Nagmumuni! Bulong ni Abias, nanginginig ang boses. Tinanggihan ni Maka ang kanyang ulo. Hindi kailanman naging malakas si Jeroboam at hindi ko pinayagan na mahina ang aking lahi sa kanya.
Nang malaman ko na magiging asawa ko siya, naghahanap ako ng ibang landas. Ang mga mata ni Abias ay naglalabas ng hindi makapaniwala at galit. Sino ang aking ama kung gayon? Si Maka ay yumuko ang ulo. Isang prinsipe mula sa Moab, isang lalaki na may dugo ng mga makapangyarihang hari, isang lahi na hindi sumusunod. Ikaw ay nagdadala ng kanyang dugo. At dahil dito, ikaw ay malakas. Pakiramdam ni Abias ay parang sasabog ang kanyang tiyan. Buong buhay niya ay naniwala siyang isang purong inapo ni David. Ngunit kung ang sinasabi ni Maka ay totoo, ang kanyang karapatan sa trono ay maaaring mapagdebatehan. Kung totoo ito, bulong niya, ang kanyang dibdib ay mabilis na tumaas. Ibig sabihin ay sirang-sira ang tipan ni Yahweh sa aking lahi. Tiningnan siya ni Maka ng malamig. Ang tipan ni Yahweh ay walang kabuluhan kung wala kang kapangyarihan upang panindigan ito. Nanatiling tahimik si Abias ng matagal. Nararamdaman niyang napupunit ang kanyang kaluluwa sa pagpapahayag. Ngunit nang sumunod, naalala niya ang pergamino sa templo. Kung ang mga anak ni David ay lilihis sa tipan kay Yahweh, ang kanilang lahi ay magiging patuloy na pinagmumulan ng pagkatalo at isang hari ay malalaglag bago dumating ang panahon. Totoo ito, ngunit may isa pang pagpipilian. Matatapos na ito, ipinahayag niya ng may matatag na tinig. Si Maka ay tiningnan siya na may pagkakuryosidad. At ano ang gagawin mo, anak ko? Pag-aalisin ko ang iyong impluensya mula sa Juda. Gagawin ko ang dapat kong gawin mula pa sa simula. Pagkasabi nito, tumalikod siya sa mga gwardiya. Dakpin ang ina ng reyna. Nagulat si Maka, hindi pa siya nakaramdam ng ganong uri ng pagkabigla. Maglakas loob ka bang hamunin ako? Tinitigan siya ni Abias nang walang alinlangan. Inhamon mo si Yahweh. Ang mga sundalo ay lumapit at pinalibutan siya. Hindi umiwas si Maka at hindi tumakbo. Tanging tinitigan siya ng may nakatagong ngiti. Hindi mo pa nauunawaan, anak ko, ngunit mauunawaan mo. Habang siya ay tinatangay, si Abias ay naramdaman ng bigat sa kanyang dibdib. Pinili niya ang kanyang landas, ngunit ang sumpa ng kanyang lahi ay maaaring na-activate na. Ang araw ay sumisikat, naglalabas ng gintong liwanag sa mga pader ng Jerusalem. Ang lungsod ay nananatiling balot ng kawalan ng katiyakan matapos ang pagkakahuli sa ina ng reyna. Si Maka ay nagising na may mabigat na aura na parang ang kapalaran ng kaharian ay malapit ng matukoy. Nagpasya si Abias na magtungo sa templo, nakabalot sa isang royal na manta at ang korona ay matatag na nakalagay sa kanyang noo. Iniutos niya na magtipon ang lahat ng mga mataas na pari at mga tagapayo sa templo ni Yahweh. Ito na ang oras ng katotohanan. Ang malaking patio ng templo ay puno ng mga bulong-bulungan. Nang bumukas ang mga pinto, ang mga pinakamakapangyarihang tao ng Huda ay nakatayo sa mga hilera. Ang kanilang mga tunika ay dumadapo sa malamig na simoy ng hangin. Sa gitna, sa isang plataporma na gawa sa batong inukit, nakatayo ang batang hari. Ang kanyang mukha ay matigas dahil sa desisyong ginawa. Sa kanyang kanan, ang mataas na pari na si Azarias ay nanatiling matatag, ang mukha'y seryoso. Sa kanyang kaliwa, ang mga guwardiya ng palasyo ay nag-escort sa ilang mga bilanggo. Kabilang sa kanila, ang babae na naging pinakamakapangyarihang tao sa korte ng Huda sa mga nakaraang taon. Ang katahimikan ay bumalot sa karamihan nang itaas niya ang kanyang kamay. Ngayong araw, nagtipon tayo sa banal na lugar na ito, anya ng matigas ang boses, upang harapin ang katotohanan at linisin ang Huda mula sa kasamaan na kumakalat dito. Ang ilang mga maharlika ay nagpalitan ng magulong mga sulyap. Ang iba na tapat kay Maka ay ipinakita ang malalim na pagkabahala sa kanilang mga mukha. Huminga si Abias ng malalim bago magpatuloy. Nakakita kami ng mga ebidensya, hindi matitinag na patunay ng idolatriya sa palasyo. Ang mga gwardya ay inihagis ang mga idolo ni Baal at ang mga bagay na natagpuan sa mga silid ni Maka sa sahig.
Nakakita kami ng mga maruruming altar sa Jerusalem at sa mga paligid nito. Nakita namin kung paano ang kasamaan ay pumasok sa ating mga buhay. Ang mga bulong-bulungan ay lumakas sa mga naroroon. Ang ilang mga pari ay tumango habang ang iba ay kumilos ng hindi komportable. Pagkatapos, ibinaling ni Abias ang kanyang tingin kay Maka. At ang nagplano ng lahat ng ito ay ang aking sariling ina. Ang mga maharlika ay huminga ng malalim, ngunit si Maka ay hindi nagpakita ng takot ni sorpresa. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng kalmado at ang kanyang mga mata ay kumikislap ng hindi matitinag na pagmamalaki. Ako ba ang inaakusahan mo, anak ko? Tanong niya ng may bahagyang ngiti. Inaakusahan mo ba ang babaeng nagdala sa iyo dito? Hindi binawi ni Abias ang kanyang tingin. Inaakusahan kita ng pagtataksil kay Yahweh at paglalagay sa panganib ng kaharian. Ang bigat ng kanyang mga salita ay bumagsak sa karamihan tulad ng isang martilyo. Isa-isa binanggit ang mga pangalan ng mga nagkanulo. Kabilang sa mga iyon ay ang mga maharlika na nakipagsabwatan kay Maka upang mapanatili ang kulto ng mga banyagang Diyos at ang mga paring korap na pinahintulutan ang mga templo ng paganong Diyos sa Jerusalem. Ang ilan ay bumagsak sa kanilang mga tuhod, nagmamakaawa ng awa. Ang iba ay nanatiling nakataas ang ulo, tiyak na ang kanilang kapalaran ay naitala na. Sa wakas, ipinahayag ni Abias ang mga salitang umalingaw-ngaw sa buong templo. Ang mga idolo ay sisirain. Kapag ang mga paring korap ay naalis, ang mga maharlika ay ipapaalis mula sa templo. Ang mga nagkanulo kay Yahweh ay mawawalan ng kanilang mga lupain. Nagkaroon ng kaguluhan sa mga naroroon, ngunit ang presensya ng mga armadong guwardiya ay nagpapanatili ng kaayusan. Pinanatili niya ang kaayusan. Pagkatapos ang batang hari ay tumingin kay Maka. Dahil sa iyong mga ginawa laban sa Panginoon at laban sa Huda, ikaw ay matatanggal sa iyong titulong ina ng reyna. Wala ka ng kapangyarihan sa kaharian na ito. Isang bulong-bulungan ng sorpresa ang dumaan sa karamihan. Walang ina ng reyna ang kailanman naalis ng lantaran. Hindi agad sumagot si Maka. Sa unang pagkakataon, ang anino ng isang emosyon ay dumaan sa kanyang mukha. Hindi takot, ngunit parang pagkabigo. Ginawa mo na ang desisyon mo, anak ko, bulong niya. Tinutok ni Abias ang kanyang mga mata. Oo, inescort siya ng mga gwardiya palabas ng templo. Hindi siya papatayin, ngunit ipapadala sa paglimos, malayo sa kapangyarihan na matagal na niyang pinapangarap. Habang tinitingnan siyang umalis, naramdaman ni Abias ang bigat sa kanyang dibdib. Napanalunan niya ang labanan, ngunit hindi niya alam kung nailigtas ba niya ang kanyang kaluluwa. Kinahapunan ding iyon, iniutos ng batang monarka ang paglilinis ng lahat ng mga paganong templo sa Huda. Ang mga pari na may mga torches sa kanilang mga kamay ay nagmarcha sa mga kalsada ng Jerusalem. Winawasak ang mga altar, sinusunog ang mga estatwa at ipinahayag ang pagtatapos ng idolatriya. Ang mga imahe ni Baal at Asera ay naging abo. Ang mga banyagang templo ay naging mga guho. Ang ilang mga mamamayan na takot pa rin sa mga sinaunang Diyos ay pinanood ito ng tahimik. Ang iba, nang makita ang sigasig ng mga pari, ay nagsimulang sumali sa sigaw. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ang Jerusalem ay tila nagising mula sa kanyang pagkakaidlip. Ngunit may nangyaring kakaiba. Nang tuluyang mawasak ang huling idolo, isang biglaang dilim ang sumakop sa kalangitan. Ang mga ulap na dati nagkakalat ay nagtipon sa itaas, forming isang spiral na nagtakip sa araw. Isang malamig na hangin ang dumaan sa buong lungsod na nagpapalakas sa kahit ang mga pinakamatapang na kalalakihan. Dumigil ang mga pari sa pag-awit at ang mga mamamayan ay kumapit sa kanilang mga kasuotan. Si Abias, nakatayo sa harap ng templo, ay naramdaman ang kanyang balat na parang nanginig. Pagkatapos, isang malalakas na kulog ang umabot sa Jerusalem.
Ngunit hindi ito ordinaryong kulog. Isa itong tinig, isang malalim na pagsabog na parang ang alingaw-ngaw ng isang sinaunang bagyo na umalog sa pundasyon ng templo. Ang mga pari ay bumagsak sa kanilang mga tuhod at ang mga maharlika ay nagtakip ng kanilang mga mukha. Si Abias lang ang nanatiling nakatayo, tinitingnan ang langit na may mga mata na pumulupot. Hindi niya naintindihan ang eksaktong mga salita, ngunit ang kanyang kaluluwa ay nakaramdam ng kasunduan. Si Yahweh iyon. Ito ang pagpapatibay ng kanyang desisyon, ang tanda na siya ay pumili ng tamang landas. Nang humupa ang bagyo at bumalik ang liwanag, ang karamihan ay nanatiling tahimik. Walang naglakas loob magsalita. Pagkatapos, tumingin si Azarias, ang mataas na pari, sa tao at itinaas ang mga kamay. Ang tipan ni Yahweh sa bahay ni David ay nananatiling matatag. Ang mga mamamayan ay nagbunyi at si Abias ay pinikit ang kanyang mga mata sandali. Naibalik niya ang pagsamba kay Yahweh, naalis ang kasamaan sa kanyang pamilya. Ngunit sa kailaliman ng kanyang puso, may nagpatuloy na pagdududa. Talaga bang malaya na ako mula sa sumpa? O nagbukas ba ako ng bagong puwang sa aking kapalaran na hindi ko pa nakikita? Ang eko ng paglilinis ng mga idolo ay patuloy na umabot sa Jerusalem. Ang lungsod ay nalinis mula sa kasamaan na pumasok sa templo at sa korte. Ngunit ang anino ng sabwatan ay hindi pa rin nawala ng buo. Ang mga maharlika na nawalan ng kapangyarihan nang bumagsak si Maka ay hindi tatanggap ng kanilang pagkatalo ng madali. Habang si ina ng reyna ay naglalakbay sa kanyang ipinagbabawal na paglimos, ang ilan sa kanyang mga tapat na taga-suporta ay nagsimula ng lihim na magtipon. Isa sa kanila ay si Shephatias, isang maharlika na nagtatanggol ng idolatriya sa templo, kasama ng ilang mga general na hindi kontento sa mga reforma ng hari. Nagplano sila sa dilim. Ang Huda ay humina, bulong ng isa sa mga maharlika na obsessed sa pagpapalayas ng mga banyagang Diyos. Binuksan natin ang mga pintuan sa ating mga kaaway. Tumango si Parkas ng mabigat. Maaaring magbigay si Yahweh ng kapangyarihan, ngunit maaari rin niya tayong iwan, isang bagay na hindi nauunawaan ng hari. Ang politika ay hindi lang tungkol sa pananampalataya, kundi tungkol sa kapangyarihan. At dito, napapasok ang tanong. Ang isa pang nagkokonspirang tao ay nagsalita. Kung gayon, oras na para kumilos. Ang iyong kapalaran ay nakatakda na. Mabilis na naging malinaw ang panganib. Ang mga ulat ng espiya ay dumating sa Jerusalem. Nagbigay alam tungkol sa isang hukbo ng mga mercenary mula sa Moabe at Edom sa mga hangganan ng kaharian. Ang mga nag-desert ng Huda ay lihim na ni-recruit ng mga maharlika. May mga nagkanulo sa hanay. Ang balita ay tinanggap ng may halo ng galit at pangamba. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakikita ang Huda na nakaluhod, bulong ni Abias, habang tinitingnan ang mga mapa ng mga ruta ng pagsalakay. Inagaw ng mga nagkanulo ang isang kuta sa katimugang bahagi ng rehiyon. Mula sa Hebron, papalapit sila sa Jerusalem kung hindi sila mapipigilan. Mahulog sa kanilang mga kamay ang banal na lungsod. Wala nang ibang pagpipilian ng hari. Kailangan niyang lumaban muli. Nang gabing iyon bago ang labanan, siya ay nasa templo ni Yahweh. Ang katawan niya ay mahina pa dahil sa sakit, ngunit ang kanyang espiritu ay nananatiling matatag. Panginoon ng mga hukbo, bulong niya, kung ang aking lahi ay patuloy na nakakamtan ang iyong biyaya, bigyan mo ako ng lakas upang protektahan ang aking kaharian. Kinabukasan, ang mga bandila ng Huda ay itinaas at itinutok ng mataas. Ang hukbong royal, bagaman mas maliit kaysa sa mga nagkanulo, ay nagmartsa. Nang may tapang, libu-libong kalalakihan ang naglakbay patungong timog. Ang araw ay kumikinang sa kanilang mga espada at sibat.
Pagdating nila sa mga burol malapit sa Hebron, ang kalaban ay naghihintay na. Ang mga mercenary ay bumuo ng isang matibay na linya, may mga archers sa likuran at mga lansero sa harapan. Ang mabigat na kabalyerya ng Moabe ay naghahanda para sa pag-atake. Si Abias, nakasuot ng kanyang gintong armor at may nakataas na espada, ay naglalakad sa gitna ng kanyang mga tauhan. Ito ang araw na ipapakita ng Huda ang kanilang katapatan kay Yahweh, sigaw niya. Hindi tayo naglalaban para sa isang trono, kundi para sa kalooban ng kataas-taasan. Ang mga sundalo ay umungal ng may sigla at sa huli nagsimula ang labanan ng bakal at laman na umaling-awngaw sa mga burol. Ang mga palaso ay bumuhos. Sa kabilang dulo ng larangan, ang mga kabayo ay nangangalit habang ang laban ay lalong umiinit. Sa gitna ng kaguluhan ng dugo at alikabok, nakipaglaban si Abias nang may puwersa ng isang leon. Binabagsak ang mga kaaway gamit ang kanyang mga espada, sumusulong sa mga linya ng kalaban na parang ang tadhana ay gumagabay sa kanya. Ngunit hindi pa nahayag ang pagtataksil sa lahat ng ito. Sa gitna ng labanan, naramdaman ng isa sa kanyang mga opisyal ang isang kakaibang bagay. Isang komander na tinatawag na Nadab na tapat na naglingkod sa kanyang hukbo ay lumipat ng panig sa pinakamasamang sandali. Imbes na magbigay lakas sa depensa, ang kanyang mga tauhan ay umatras, pinapayagan ng mga mercenary na sumulong. Binutas nila ang tagiliran ng Huda, ang hukbo ay nahati. Napansin niya ito ng huli. Bago siya makapag-organisa ng muli, isang sibat mula sa kalaban ang pumasok sa kanilang depensa at tumama sa kanyang tagiliran. Ang sakit ay agad-agad. Bumagsak ang batang hari mula sa kabayo, ang kanyang dugo ay tumagas sa lupa. Sa ilalim niya, ang mga sundalo ng Huda, nakitang siya'y bumagsak, ay nagdesperado. Ang iba ay nagtakbuhan upang protektahan siya, ngunit ang kaguluhan ay sumabog sa buong larangan. Siya ay nag-iisa nang ang mga pinakamatapat na kapitan mula sa mga tribo ay nagsimulang mag-organisa ng pagtakas. Ang mga kalalakihang nakaligtas mula sa labanan ay nakapag-alis sa kanya mula sa larangan ng labanan. Dinala siya pabalik sa lungsod. Ang paglalakbay ay mabagal at masakit. Patuloy ang pag-agos ng dugo at bawat hininga na kanyang nilalanghap ay isang sakit. Sa wakas, dumating sila sa mga pinto ng Jerusalem. Ang mga tao ay nagmasid ng may takot. Ang mga pari sa templo ay nagtakbuhan upang salubungin ang kanilang hari, ngunit alam nila na ang kanyang sugat ay malubha. Dinala si Abias sa kanyang mga silid, kung saan ang mga manggagamot ay nagtangkang pigilan ang pagdurugo. Ang hari, ang paningin ay malabo, ay nagawang makita ang kalangitan sa pamamagitan ng bintana at nagtanong kung ang tadhana ba ay nakatakda na, kung ang sumpa ay babagsak sa bahay ni David. Ang hangin ay tuluyang bumalot sa kanya at nagtanong siya kung iyon na ba ang kanyang huling umaga. Ang Jerusalem ay nababalot ng amoy ng insenso at ang mga tahimik na panalangin ay umuukit sa mga pader ng palasyo. Sa silid kung saan ang dilim ay pinaghalo ng liwanag ng mga lamparang langis, si Haring Abias ay nakahiga. Ang katawan ay nanghihina dahil sa sugat sa gilid. Mahirap na siyang gumalaw. Ginawa ng mga manggagamot ang lahat ng kanilang makakaya upang magbigay lakas sa kanya. Ipinapahid ang mga ointment at mga halamang gamot upang pigilan ang pagdurugo, ngunit alam ng lahat ang katotohanan. Ang monarka ay namamatay na pinalilibutan ng mga pinakatapat na miyembro ng kanyang korte. Naghintay sila sa katahimikan, nakayuko bilang paggalang. Si Pari Azarias ay nasa tabi niya, hawak ang isang rolyo ng Torah at binibigkas ang mga bahagi ng batas, habang ang kanyang mga mata na karaniwang seryoso ay puno ng kalungkutan. Kailangan magpahinga ang hari, bulong ng isa sa mga pari, ngunit si Abias na may mahinang boses ay umiling. Alam niyang wala ng oras.
At pagkatapos, sa gitna ng lagnat at sakit, may nangyaring kakaiba. Ang kanyang paningin ay naging malabo at sa isang sandali, naramdaman niyang parang ang kanyang kaluluwa ay lumabas mula sa kanyang katawan at mula sa kanyang silid. Nawala ito sa paligid niya at tinatawag niya ito nararamdaman ng kanyang espiritu. Dinala siya sa isang lugar na hindi niya alam, ngunit sa parehong oras ay parang pamilyar. Nakatayo siya sa isang burol at sa kanyang harapan ang Jerusalem ay nakatambad, ngunit hindi tulad ng kanyang kilala. Ang lungsod ay kumikislap ng isang gintong liwanag at ang matayog na templo na muling itinayo ay kumikislap ng higit pa kaysa sa dati. Pagkatapos, nagbago ang imahe. Nakita niya ang mga hukbo na nagmartsa sa lupain ng Huda. Nakita niya ang apoy at pagkawasak at narinig ang iyak ng kanyang bayan. Ngunit pagkatapos, isang bagong imahe ang lumitaw. Isang matangkad na lalaki, may malupit na hitsura na may korona ng Juda sa kanyang ulo. Pamilyar siya, bagaman hindi pa niya nakita ang katotohanan. At sa kanyang puso, alam niya kung ano ang ibig sabihin. Sa katunayan, si Yahweh ay nakipag-usap sa kanya hindi gamit ang mga salita, kundi isang malalim na kaalaman na nakatatak sa kanyang kaluluwa. Ang iyong oras ay tapos na, ngunit magpapatuloy ang iyong lahi. Ang iyong anak ay maghahari pagkatapos mo at gagawin ng tama. Sa harap ng aking mga mata, wawasakin niya ang idolatriya at ibabalik ang aking altar. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, makakamtan ng Huda ang kapayapaan. Naramdaman niya ang mga mainit na luha sa kanyang mga pisngi. Hindi pa niya ganap na napanalunan, hindi niya tuluyang naalis ang mga anino ng kanyang kaharian, ngunit gagawin ito ng kanyang anak. Hindi pa siya iniwan sa bahay ni David. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, ang silid ay muling nagbago. Ang mga mukha ng kanyang mga tagapayo at mga pari ay muling materialisado sa kanyang paligid. Pinagmamasdan siya ng mga ito nang may kalungkutan, ngunit hindi na siya natakot. Sa hirap, tumayo siya. Pakinggan ninyo ang aking mga salita, sinabi niya na may mahinang tinig. Ngunit hindi pa malaya ang Huda mula sa mga tanikala nito. Ang kasalanan ay naalis, ngunit ang mga ugat ay nananatili. Sobrang mga lalaki ay yumuko ang kanilang ulo, naghihintay ng kanyang huling payo. Huwag magpatuloy sa paglihis sa landas ni Yahweh, bulong niya. Huwag hayaang bumalik ang idolatriya. Kung tayo ay babalik sa ating mga lupain, ang sumpa ay babagsak sa atin kung tayo ay makalimot sa tipan. Huminto siya, humihingal. At pagkatapos ay ang tingin niya ay tumingin sa anak ni Asa na tinawag sa palasyo nang lumala ang kalagayan ng hari. Siya ay bata pa, ngunit sa kanyang mga mata ay makikita ang ugali ng isang pinuno. Anak ko, bulong niya kay Abias, ikaw ang maghuhubog sa kaharian patungo sa liwanag. May mga luha sa mga mata ni Abias nang hawakan niya ang kamay ng kanyang ama. Gagawin ko ang tama, ama. Nangako siya at naramdaman ng isang kapayapaan na hindi niya naramdaman sa buong buhay niya. Natapos ang laban ng kanyang kaluluwa nang may isang huling buntong hininga. Ang hari ay pumikit at ang kanyang espiritu ay umalis. Ang balita ng pagkamatay ni Abias ay kumalat sa Jerusalem tulad ng hangin bago ang bagyo. Nagbihis ang mga tao sa damit pangluluksa at ang buong palasyo ay naging tahimik. Ngunit sa kalagitnaan ng kalungkutan, isang bagong pag-asa ang sumik. Si Asa ay koronahan bilang hari ng Huda at tulad ng kanyang ama, nakita ang kanyang pangitain, mabilis na nagpatupad ng mga drastikong hakbang upang sirain ang mga huling altar ng mga paganong Diyos. Ang mga paring corrupt ay winasak at pinalayas. At ang ina ng reyna si Maka na may mga taga-suporta pa sa loob ng palasyo ay ganap na naalisan ng anumang impluensya. Ang bayan ng Huda sa wakas ay nagkaroon ng isang bagong simula. Si Asa ay naghari ng may kapayapaan sa loob ng maraming taon, ngunit ang tanong ay nananatili.
Ang sumpa ay patuloy na bumigat sa mga balikat ni Abias at nananatili itong hindi nasasagot. Ang bahay ni David ay napawi. Sinabi ng mga propeta na habang ang mga hari ng Huda ay tapat kay Yahweh, ang kanyang trono ay magiging walang hanggan. Ngunit kung sila ay lumihis, makakaranas sila ng parehong mga kahihinatnan na nararanasan ng Israel. Ang Huda ay nakaligtas kay Asa at sa mga hari na sumunod sa kanya, ngunit sa mga susunod na henerasyon, ang mga inapo ni David ay bumalik sa parehong idolatriya na tinangkang puksain ng mga Babilonyo. Dumating sila, winasak ang Jerusalem at ibinagsak ang templo. Parang ang pangako kay David ay nabasag, ngunit ang mga propeta ay nagsabi ng ibang kapalaran, ang isang hari na darating mula sa lahi ni David, isang taong hindi maghahari sa isang trono ng bato, kundi sa mga puso ng mga tao, isang inapo ni Abias at ng lahat ng mga hari ng Huda na magbabalik ng tunay na kaluwalhatian ng Israel, ang tatawaging Mesyas. At kaya kahit na ang kasaysayan ni Abias ay halos nakalimutan, sa mga siglo, ang kanyang lahi ay patuloy na umuusad sa paglipas ng panahon. Hanggang sa isang araw, sa maliit na bayan ng Bethlehem, ipinanganak ang tunay na tagapagmana ng pangako, ang tunay na hari na hindi kailanman malilimutan. Ang hangin ay humaplos sa mga burol ng Huda na bumubulong ng mga pangalan na nakalimutan na ng panahon, kabilang ang mga pangalan ng isang hari na ang pamumuno ay maikli, ngunit ang mga desisyon ay nag-iwan ng marka sa kasaysayan ng Israel at ng kanyang bayan. Si Abias, ang monarka na nakipaglaban-laban sa idolatriya at sa hamon ng kanyang sariling ina, na ang mga gawa ay nalimutan sa paglipas ng mga taon. Mga taon na ang lumipas, nirecord ng mga eskriba sa korte ang kanyang tagumpay laban kay Jeroboam at ang kanyang katapatan sa tipan kay Yahweh. Ngunit ang kanyang pamumuno, kung ikukumpara sa kanyang anak na si Asa, ay itinuturing na isang tulay sa pagitan ng kahinaan ni Roboam at ng lakas ng kanyang kahalili. Kakaunti ang binanggit ng mga pergamino tungkol sa kanyang kahalili. Walang malalaking kwento tungkol sa kanya. Walang pamana o mga awit na magpupuri sa kanya. Ang kanyang kasaysayan ay nanatili bilang isang anino sa mga pahina ng mga banal na aklat, binanggit lamang sa mga pira-pirasong fragmento na itinapon sa gilid ng malaking naratibo ng mga hari ng Huda. Gayunpaman, hindi tinatanggal ng panahon ang mga bagay na dapat manatili. Bagamat ang kanyang pangalan ay naglaho sa paglipas ng mga taon, ang mga desisyon ni Abias ay mahalaga sa kasaysayan ng kanyang bayan. Kung hindi siya nakipaglaban kay Jeroboam sa labanan, tiyak na mawawala ang kaharian ng Huda. Makakamtan ito ng Israel at ang lahi ni David ay magiging mahina. Higit pa, kung hindi niya pinalayas si Maaka, ang idolatriya ay magiging mas matatag pa sa korte. At hindi magiging matagumpay si Asa sa paglilinis na nagbigay ng matibay na katatagan sa Huda sa loob ng maraming henerasyon. Bagamat puno ng alitan at pagdududa, tinitiyak ng kanyang aksyon na hindi mababali ang pangako ni Yahweh kay David. Wala na, si Abias ay isang lalaking nakikipaglaban sa pagitan ng dalawang mundo, nahulog sa pagitan ng pananampalataya at politika, sa pagitan ng tungkulin at dugo. Ang kanyang kasaysayan ay hindi kasing tindi ng kay David, ni kasing trahedya ng kay Zedekias, ang huling hari ng Huda bago ang pagbagsak ng Babylonia. Ngunit kung wala siya, ang kasaysayan ng Huda ay sumunod sa ibang landas, at kung wala ang kanyang lahi, ang propesya ay hindi matutupad. Lumipas ang mga siglo, ang Huda ay bumagsak at muling tumayo ng maraming beses. Ang templo ay nawasak at muling itinayo. Ang mga hari at pari ay ipinagpalit at ibinalik. Ngunit sa gitna ng lahat ng pagbabago, isang bagay ang nanatili, ang pangako ni Yahweh sa bahay ni David. Mula sa henerasyon hanggang henerasyon, ang lahi ni David ay nagpapatuloy. At sa mga araw na ang Roma ang namamahala sa lupa ng Israel,
nang ang mga inapo ni David ay hindi naupo sa isang trono, kundi namuhay sa pagitan ng mga tao bilang mga karaniwang tao. Muling sumik ang pangako ito sa Bethlehem. Isang bata ang ipinanganak, inapo ni Abias, isang hari na walang hukbo, walang palasyo, walang gintong korona, ang hindi maghahari sa Huda sa pamamagitan ng lakas ng armas, kundi sa autoridad ng kawalang hanggan, ang magtatapos ng pangako ng isang kaharian na walang hanggan. At sa ganitong paraan, ang alingawngaw ng nakalimutang hari ay nakahanap ng lugar sa kasaysayan, hindi bilang isang tao na inukit sa bato, kundi bilang isang link sa kadena na nagdala sa Mesyas. Bagamat ang panahon ay pinalamig ang kanyang tinig, ang kanyang pamana ay hindi nawala, at dito nagtatapos ang kasaysayan ni Abias, isang hari na halos nakalimutan ng kasaysayan. Ngunit ang laban niya ay mahalaga upang mapanatili ang lahi ni David at ang tipan kay Yahweh. Ang kanyang buhay ay pinapaligiran ng laban sa pagitan ng pananampalataya at idolatria, sa pagitan ng katapatan at pagtataksil, sa pagitan ng kapangyarihan at tadhana. Bagamat ang kanyang pamumuno ay maikli at ang kanyang pamana ay nanatili sa lilim ng ibang mga hari, ang kanyang lahi ay nagpapatuloy sa loob ng mga siglo at pagkatapos para sa katuparan ng pinakamalaking pangako sa lahat, ang pagdating ng Mesyas. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutan mag-subscribe, magkomento at mag-share. Ang video na ito ay layuning magturo sa mas maraming tao tungkol sa madilim na lihim sa likod ng pamumuno ni Abias at ang epekto nito sa kasaysayan ng Biblia. Ibahagi ang iyong opinyon sa mga komento at sabihin sa amin kung ano ang iyong naiisip. Ang kwentong ito ay kahalintulad ng iba pang mga kwento na aming sinuri. Salamat sa pagsama sa amin sa kahangahangang paglalakbay na ito. Hanggang sa susunod na video, kapayapaan at mga pagpapala.